Pressure po natin, ito po yung ginagamit natin sa potable water ninyo, panlibo, SACP? Ay, yung ano. No? So, tatlo po yung pump natin. Same as ganun din po ang principle nito. Advantage nito is katulad din na ikwento ko sa inyo, kung meron kayo surface type na pump, okay naman siya. Mas okay sa surface type, di masyadong problema kasi palagi ginagamit eh. Pero yung ganun din yun, kapag hindi mo ginamit nila ba, tapos nawala ng tubig, pinandar mo, balik, or sunog ang motor nyo, di ba? Pero ito, wala masusunod, wala man, nasa ilalim ng pumps dito, submersible. Then ang gamit natin is constant pressure. Yung pressure natin, i-constant niya, palagi niya hahabulin yung tamang pressure na required. Same katulad dito sa inyo is 50 PSI. Mga 60. 60 o 60 PSI. So, tatlo ang pumps po natin, pump A, pump C, pump C. Naglalaro siya sa... Pagka, kasi, i-constant niya, katulad yan, gumagalaw-galaw lang siya, pero nag-normalize naman ang pump yan, gumagalaw-galaw. Kasi, siyempre, tubig ito eh, gagalaw-galaw talaga siya eh. Di ba? So, ang mangyayari, yung pump natin ang nag-normalize sa kanya. Pag ang kagandahan dito sa CPS na ito is variable frequency dahil namin natin pumps. 8 days. Meron tayong tatlong PF po. Kanya-kanya. Kanya-kanya. Bawat isa kanya-kanya po. So, ito yung para sa pump A, pump B, pump C. So, ang scheduling po kasi dito is per 2 hours, 2 hours. 3 hours, 3 hours. Alam ko 2 hours, 2 hours eh. Ang function po nito is simultaneous alternate. Simultaneous, ibig sabihin, every 2 hours magpapalit siya pa. After ng pump A, pump B naman. Alternate yun. Alternate pala, sorry. Oo nga, no? Alternate pala, nag-alternate siya. Alternate siya. So, magsasabay, lilipas sa pump B. After 2 hours, lilipas siya sa pump C. So, nag-alternate pump A. May scheduling siya. Ngayon, simultaneous, in sense na, pag halimbawa, nagbukas kayo na, napakaraming gripon, hindi na kayanan ng isa, sasabay yung pangalawa. Pag binuksan niya lahat ng tubig, hindi pa rin kaya, sasabay yung tatlo. Yan ang ano. Meron tayong nakaprogram na sa kanya. Masasabay yung tubig. Pwede mo nakagreen na. Pagka talagang maraming sasabay sa tatlo. Isa lang. Kaya ba? Nagtatlo dito sa marami kami. Kayo yung simultaneous na tatlo yung mga. Tama. Or kung minsan dalawa, kapag depende dito sa pressure switch kung ano yung ma-sense niya. Kasi example mo, parang makita hindi, pwede siya may rates sila. Di ba? May May mag-rates ka dyan para makita. I-drain na. Direct na. Direct lang naman yan. Pero baka kaya ng isang pump, hindi pa nga kaya, hindi pa siya mag-ano. Sorry, mamaya ako na-close. Hindi sumabit sa taas. Ito yung return valve natin. Pang-testing Buksan na mo, yung may lang ina nila. natin. Baka kaya ito dito, baka kaya ng isang pump, hindi siya magsasabay. Kaya eh. Kaya ng isang pump eh. Dalawa. Dalawa. Dalawa na pala. Kunin na yan. Hindi ba? Hindi na kaya pamatay. Kaya ang bensin, nasobrang dami niya rito. Hindi naman. Check ko lang. Nabigla ako kasi. Dapat yan kasi gradual lang. Isa-isa gripo. Parang ibig sabihin nun sir, parang may nabutas na tubo. Oo. Parang yung biglang nabali na tubo, biglang nag-drain lahat. Nakuha niya kaya nag-bigla siya. Bali pag ganyan, yung off nyo lang dito. Off nyo lang dito. Tapos i-auto lang. Auto. Since wala yung pressure kanina nag-start, nakita nyo kanina may nagsabay, baka tatlo pa nga eh.
Tapos biglang pak, babawasan. Pag umakyat na yung pressure na, lisensya na okay na, pak, isa na lang ang tatak. Ngayon, minsan baka magulit kayo, meron siyang time na magsasabay sila. Minsan kasi may delay ito na nag-on na ito, mag-off ito. Pero binibigyan ito ng time ito na makabuild up ng pressure bago siya bumitaw. Kaya mag-uwi kayo, ba't sabay? Yun pala, lumipat siya dito, pero ito kasi mag-iintay siya na mag-build up pressure bago siya bumitaw. Kasi kung yung tubig niyo, biglang malakas, biglang mawawala. Dahil lilipat, nag-build up tapos Kaya, ang sinasabi mo, Opo. hinihintay niya mo na masustain Opo, niya yung opo. pressure Bago siya mamatay, bago siya bumitaw. Siguro mga ilang seconds. So dito yun lang naman. Ito yung para sa controllers. Ito yung para sa pumps. Ito yung para sa mga controllers lang. Tapos ito yung para sa mga pumps. Yung sa controllers may ABC rin. Itong dalawa, walang ABC po ito. Ito lang pong ABC, kanya-kanya pump. Ito kasi controller para Isa lang lahat ng system na. Eso. Okay. Ito naman, para dito sa para dito. Sabi, meron kasi step down tayo ng transformer. Para dito, at saka para dito sa ilaw ng panel. Tapos, ito medyo importante, critical itong ano. Kasi minsan, magugulat kayo, biglang, oops, bakit naka-on na lahat? Naka-on dito, may pero walang ilaw lahat. Wala ito. Naka-auto siya, naka-on lahat ng breaker, tinester niya dito, meron naman. May kuryente naman dito sa, bakit walang ilaw? Kasi minsan, may, napadaan, napasandal. Napindot. Ganyan, bakit naka-on siya? Pero wala, wala lahat. Takot pa kami ulo ko. Nasandalan pala. Madaling stress na matawag yung hotel. Wala kami tubig, ang nangyari. Bakit yung pala, may pintor. Nasandal na. Lagi po. Namatay. Ang gagawin lang niyo po ito, pag Atake. subukan niyo lang i-twist ito. Pang emergency stop lang yan kung whatsoever na mangyari. Oo, tapos yung automatic na siya mag-ano. Mamimili na siya ng pump na gagana. Okay. Ako sir silence, basic lang. Ingay kanina, kung nagde-testing ka talaga, ingay naman. Hindi, at saka isang yan, ito po, yung sa buzzer silence kasi, water level, pag walang tubig, Pag bumaba yung water ito level. puno. Kaya hindi na kailangan doon sa fire pump. Dito lang, alam nyo kasi isa naman, since may equalizer kayo, reset sa fire pump at saka sa ninyo. Kapag walang tubig yung sa fire pump, kapag walang tubig, definitely wala rin yung tubig. Kasi may equalizer. Okay. Hindi, huwag nyo nang patayin. Hindi siya pag walang tubig, i-silence lang ninyo para huwag lang maningay. Huwag nyo na ito pindutin emergency stop. Ito, pagka meron lang kayo nakita mong uusok. Yun, pag yung uusok ka, may sunog patay nyo lang gagawin lang ito. Pag may nangangamoy sunog, may nangangamoy yun ang mga emergency stop. Pero pag wala ng tubig, or pag tumunog yung pindutin nyo na itong buzzer silence. Yun lang. Tapos automatic mag-on yan. Naka-off po yan, mamamatay Mamamatay siya pagka automatic. Mamamatay siya. Pero automatic din siya babalik kapag meron na siya. Kaya wala kayong gagalawin. Para wag lang maningay, hindi lang yung buzzer silence. Para wag lang yung... Tutulong siya pag tubig. Tumutunog pa ba ng tubig? Pagka meron ng tubig, kung sa mamamatay. Kaya lang, sa tagal... Opo, nasa ilalim yung pump natin. Opo, hanggang doon sa pump, hanggang doon sa allowance ng bago umabot doon sa suction ng pump, kasi syempre, inabot mo doon, wala na rin siya mauubos, hindi pa niya nasises na wala na.
Mababa yung mababa po yung tinig. Pero ang sensor niya, Meron may sensor po tayo sa ilalim. Meron. May sensor yan. Kung makikita ninyo, pag binuksan natin yan, meron doon yung kulay itim na gano'n, meron tayong tatlong rod na stainless rod. Yun yung pinaka-sensor niya. Wala po tayong camera. Wala rin tayong... Dito lang, tutunog lang siya, water level low. Low. Wala. Hindi naman. Mamamatay na rin talaga siya kasi malapit na siya walang mahigop. Hindi pa siya walang mahigop. Meron pa siya pero bago dumating sa ganung punto na walang mahigop, baka masunog yung motor. Patay na talaga siya. Hindi sa wala na siya mahigop, meron pa rin naman konti yan. Kasi pag wala siya mahigop, wala, masusunod yung motor natin. So, ginagawa natin. Bakit yun? Dito sumasabi sa story. So, yung ganito po yan. Itong hand naman, basta auto ito. Pag merong may problema talagang isa, halimbawa katulad na nag-trip tapos ayaw mag-reset. For example, nasira itong pump B. Pwede nyo siya i-off lahat na ilagay lang ninyo sa sira yung pump D, hand ANC, pwede nyo paganahin, automatic naman yan. Mag-aano siya na, alin sa kanila ang magpa-function. Kung dalawa na sira, for example, sira itong isa, ay isa lang pwede naman. Or halimbawa, ito ang sira, itong dalawa, i-on lang ninyo doon. Kusa na siya mamimili na siya, maninimbang yan, maaaring ito, yan. Pero hindi, huwag kayong matakot na wala ka sa kuryente kasi dalawang pump. O kaya, halimbawa, tatlo na kaganyan. Lakas sa kuryente, tapos pump na doon, hindi. Kasi, pag maliit lang ang consumption ng tubig, mabagal din yung pagbababa ang ampere ng kakainin niya. Hindi siya, kumbaga, VFD siya, variable frequency drive. So, kinokontrol, ito yung mga pressure sensors natin. Ito yung mga pressure sensors natin. Paalala ko lang, please, wag niyo papagalaw itong ma-off. Nakabukas palagi ito, no matter what, kahit yun doon. Please, wag ito magagalaw. Ito, napaka-critical. Hindi ko may pakita sa inyo kasi baka pag kin-close nyo ito, walang masisense ito, ano mangyayari? Aandar yung pump natin, aandar hanggang sa todo siya na walang pinupuntahan yung tubig. Baka pag umandar yan, baka hindi kaya ng PRB natin. Pag hindi na kaya ng PRB natin, kung saan na siya pupunta. Saan tayo makakarating. Kaya, napaka-critical. Pero may indicator yun siya, sir. For example, na-accident rin ako. Paano mo malalaman, sir? Kaya Wala, aandar yung pump natin na walang tigil. Masisira na talagang. Pwede naman po kasi kayo naman nangyari, pwede nyo kumari, tanggalin nyo na lang ito. Ako, di ba pinapaalam ko, pinatatanggal ko ito talaga para huwag nang makalikot ng kasi baka may manadya, tsambahan lang. Tatlo po ito, tatlong sensor. Bawat isang pump, isang sensor. Pump A, pump B, pump C. Kanya-kanya. Kanya-kanya siya, kanya-kanya siya. Opo. Kanya-kanya siya. Yung dalawa naman is pressure switch. Yung isang pressure switch, nagsasabi na, hindi na kaya ng isa, bumaba yung pressure, aandar dalawa. Pasasabay niya yung dalawa. Tapos yung isang pressure switch pa, pag bumaba pa doon, hindi pa rin kaya, sasabihin niya tatlo na kayo, hindi na kaya ng dalawa. Kaya may pressure switch yung dalawa. Kaya hindi rin pwede na ma-close yun kasi wala siya masisense na pressure eh. Baka palagi niya pagsabahin yung mga pump niya. So, the best way is, pakitanggal nyo na lang ito. Kasi, kaya lang naman ito meron, reason behind kaya meron tayong mga gate valves na ganito. Kasi kapag nagkaroon ng problema, meron kami mga client, magtataka ka, bakit nabali dito? Ganun. Yung kaya may malikot na, o nasabi na ano, di ba? Aksidente, tatagas yan dito. O, di ba? Kaya ito close dito. O kaya may magpapalit kami ng pressure switch o pressure gauge pag nag-low na, papatayin doon. Para pang-maintenance lang talaga ito, hindi pang everyday use na operation. Napakadelikado pag nagalaw ito. Maaaring masira yung
mga pumps natin. Yung pumps na Pero second nga doon, sir, kapag yan, may nakita kayo dun sa tatlo, Oo. advice ko Patayin mo muna. Oo. off niyo yung ABC. Opo. ABC. Kung ano yung kuwari, 1, 2, 3. Ito rin siya, 3, kung kuwari yung 3 yung may link, off niyo na lang po. Kasi po, pag ito, yan, nagkaroon ng wala siyang sensor, yun nga, sinasabi niya, tatakbo talaga yan. Bago yan. So, mas maganda po i-off na lang. Tapos kung ano yung walang leak, kung ano yung sa walang leak, yun lang yung gamitin. Ayun lang yung gagawin. Sunod-sunod naman ito eh. Oo, sunod-sunod siya since ito yung ABC, ito ABC naman dito eh. Sunod-sunod naman. Tama si Sir. Possibility Ito, yes, posible pero so far sa ginawa namin wala pa. Bago kasi. Ang pinaka-ano nyo, good news is, ang pinaka-ano nito, hindi siya gagana. Kapag nasira ito. Kaya walang delikado. Hindi lang siya gagana. Hindi lang siya gagana. Hindi yung hindi siya aandar. Pag yan nagloko ito, hindi siya aandar. Yun ang good news. Umaandar pa dito sa kanyang sila. Pero hindi nangyari. Pagka nag-cut off ito, wala siya na sense, mamatay siya. Kapag nasira kasi wala siya na sense. Pero ito, pag i-lose nyo ito, hindi niya ma-sense dito, yun na nakakatakot. Kasi ang pump na iisipin niya, wala pa akong pressure. Wala pa akong pressure. Wala pa. Oo, yung pala, puno na pala ng pressure. Diba? Pero ito, pag nasira kasi ito, cut off ang pinag-usapan natin. Pag ito, sinara mo ito, iba yung kaso na sinara mo ito sa nasira ito eh. Pag sinara mo ito, wala siya ma-sense, buhay pa ako eh, may utak ako eh. Pero, di ba, akala ko wala, ano kasi pinatay mo eh, wala akong pressure eh. Kasi pag sinabi mo wala akong pressure, kapag nagbibigay ako, paano nalibigay pa? Yung pala, sinara mo lang. Pwede mo siya utakan eh, kaya lang masisira talaga. Kakatakot. Ito, sa agents. Sana ito, ATS sa tato, di ba sa ATS? ATS. Sa iba ito. So ito lang yung pumps natin. So yes. Saka sir, yung mga sir nakakanto, sir. Huwag naman po, yung isa nakakanto, tapos yung dalawa naka-auto. Oo, hindi po pwede may naka-auto. Basta po, Tama kung si naka-auto Sir. siya sir, lahat siya ng auto. Kung naka-hand po siya, yung kunwari na nasira, hand po dapat lahat siya. Kasi iba isa Schedule. yung iba kasi minsan, auto, tapos inahan. Tama si Seth. Kasi kapag naka-auto ito, mag-i-scheduling na yan. Gagana na yung schedule natin, siya lang tatapak. Ngayon, pagdating dito, naka-off naman itong dalawa. Dalawang oras may tubig kayo. Pag lipat-lipat na 2 oras, wala pa kayong tubig. 2 oras pa ulit, wala kayong tubig. Tapos pag bumalik sa oras na ito, tsaka lang kayo magkakatubig. Kaya hindi ko pwede. Pag merong isang sira, kailangan talaga hand na kung alin yung ayos, patay na rin lang yung sira. Pero hindi pwedeng naka-auto pa rin siya dahil ito lang yung schedule na magkakaroon kayo tubig. 2 hours. Pagdating dito lang. 2 hours bago kayo magkakaroon ng tubig. So tama siya. So sa ngayon, since okay naman sa top up natin, naka-auto na. Okay. Ano yung built-in? Ano po ito, bladder tank? Actually, dito yan, para dito yan. Ang function lang naman yan is parang shock absorber. Kasi pag wala ito, sobrang likot talaga nung bababa. Tapos sobrang taas ng pressure natin. Wala siyang, pag under ng pump natin malakas, maraming tubig. Siya ang sasalo ng pressure. Hindi siya yung katulad ng bladder tank na iba na may cut-in, cut-off tayo na 20, pagbaba ng 20, under yung pump natin, 40, pagdating 40, magka-cut-off, cut-in ulit ng 20. Siya yung nagpapaprolong ng takbo ng pump, hindi. Siya absorber. Parang wag lang gumanon yung pump yung... Siya yung kumukuha ng overpressure sir. Tama, pwede yun. Kanya Pag binibigyan. siya ay ibibigay, tatanggapin niya, tapos i-normalize niya. Para bago siya magsumobra pa ulit, nakapag-adjust na yung pump natin, humina na yung pump natin. Tubig po. Opo. Bladder tank siya, may tank siyang bakal sa labas, di ba? May goma siya sa loob.
May goma siya sa loob, yung tubig dito sa ilalim, sa loob ng bola. Sa labas, hangin. Yun yung parang pinaka-shock absorber niya na hangin. Para meron siyang space. Kasi ang nakukompress ng air, di ba? Ang tubig mas hindi. So siya yung nagpapaano. O may goma sa loob para huwag maghalo yung hangin tsaka tubig. Pagka naghalo kasi hangin tubig, pagkabalik ng tubig sa tubo, sasama yung hangin. Hanggang sa totally mabacuum siya, puro tubig na. Wala na rin siyang use. Kaya ito palagi nakabinting. So ito malalaman natin, sa taas dyan meron siyang karapito eh. Meron niyang lalagyan ng hangin. So naka-maintain yan. So naka-60 tayo, doon may 55. Pag walang tubig, tinanggal natin lahat siya. Meron niyang 55 na hangin talaga, nakaset. Parang gulong ng kotse. 55 PSI. Hindi pwedeng galawin yun. Hindi pwedeng galawin yun. Kasi siya yung pinakamagtutulong para mag-neutralize yung tubig dito. 50 PSI ako dito. Pwede ka rin dito. Authorize lang po nila yung pinagmamalaw na. Kasi pwede yung kargahan eh. Hindi nila... Pag mali yung settings mo, sumobra or kumulang, magluluko na ito. Baka po may possibility kapag sumobra, pumutok yung goma sa loob, magputas. So kaya hindi po namin ina-authorize na maski sa maintenance po nila na galawin yun. Especially Special sa kanila lang po para po mas... tawag lang kayo sa kasi meron yung iba, hindi alam. Tawag ng tubero, punta dito. Eh sir, kaya pala, puro hangin na ito. Wala nang tubig eh. Pinasingaw lahat eh. Pag pinasingaw mo lahat, yung goma na yun, sobrang expand, didikit na dun sa sisira yung goma eh. Kasi actually yan, nasisira po talaga yan. Sorry to say, kasi nag-expand, expand. Yan ang trabaho niyan eh. Oo. Yan, goma lang yan eh, parang interior. Bukasara eh. Di ba? Yung sa gulong ng kotse, mas mabuti pa nga pag na-fix na niya, ganun. Pag hindi natusok, di ba? Pero ito kasi, trabaho niya, laki-liit. Kahit bakal, pag ginalang ganyan yung bago, goma ganun. So ito, pag malas-malas, bago mag 1 year, minsan natsatsambahan. Pero pag swerte-swerte, minsan 6-7 years. Minsan ha. Pero most likely, 1.5. Pag yung pressure natin po, dito ngayon naka 60 PSI tayo, di ba? Pag umabot yung mga 80, 90, ganyan, medyo troublesome na. It's either sumingaw yung hangin sa loob, baka kasi minsan yung ito. Konting mababawasan. So katagalan, baka So pag nangyari, tawag lang kayo sa amin. Okay naman yung tubig nyo, magagana pa rin. Matawag lang kayo sa amin para ma-check namin kung may hapon o maintenance. So schedule maintenance na. Wala kasi kami. Pero pwede naman kayo magpaano, especially katulad sa fire. Minsan yung iba nagpapa-annual maintenance kasi para sa fire, magte-testing kasi BNP, di ba, para sa testing annual meron sila dito. So, pwede kayo tumawag sa amin para ma-assist namin kayo kapag yung EF. Assist namin kayo. Mga 55. So ito, at saka doon sa non-potable, malilipat tayo, pareho lang. So okay na po tayo.